Bago ang lahat, may pasok lang bukas kaya preview na lang ng Game 2 ng Lakers at Minnesota. Literal na big adjustment ang kailangan gawin ng Lakers dahil last time or nung Game 1, dinaan sila sa laki, sa depensa at sa takbuhan. Inacknowledge din ni Austin Reeves na hindi magandaan nilaro niya nung Game 1 lalo na nung time na nagkaroon ng run ng Minnesota. Hindi pa nila madepensahan yung 3-point shot ng Minnesota noon dahil sa coverage dito kay Anthony Edwards. Meron si Austin Reeves na 16 points, 3 rebounds, 3 assists, 38 and 35%. Mukhang nagtampo na hindi nasama sa Most Improved Player Award candidate. Mag All-Star muna para masama dun. Nung nagkaroon ng run ng Minnesota sa second quarter, si Reeves naka 2 points sa loob lamang ng 10 minutes. Si Luka naman noon isang beses lang nakakuha ng attempts. Naka-4 na free throws naman siya. Si LeBron ang umaatake para sa Lakers. Meron nga lang problema sa kanya. Sa first quarter pa na 0 points itong si Reeves. Kailangan niya di umano makakuha ng chance para makascore sa depensa ng Minnesota. Meron namang blocks na nakuha si LeBron kaso pang highlight. Merong 133 na defensive rating ang Lakers nung Game 1 kontra sa 108 ng Minnesota. Ang defensive rating ni LeBron 142, halos nakatayo na lang siya noon kontra sa defensive rating ni McDaniels na 90. Base sa report sa dating best friend ni LeBron na si Windhorst, merong iniindang injury si LeBron sa tagiliran na hindi niya pinapaalam. Dahil nga dating best friend ni LeBron itong si Windhorst, siya lang ang nakakaalam nun. Last game pa lang versus Houston ng regular season, dun nakuha ni LeBron ang injury na hindi ni-report dahil hindi naman naglaro si LeBron sa last game nila versus Portland. Nung game 1 nilagay siyang probable, sa game 2 naman nakalagay siyang makakalaro dun. Pero yung depensa ng Lakers apektado kaya mas nilalagay nila sa loob si Finney Smith at si Hachimura. Kaya marami nagtataka noon bakit ibinangko si Jackson Hayes ay malalaki yung player ng Minnesota. So hindi lang naman si Edwards ang kailangang i-shutdown ng Lakers doon dahil kailangan din nila mag-focus kay McDaniels. Ang sinabi ni Anthony Edwards last playoffs, kung merong KD ang Suns, meron silang McDaniels. Kapag umiscore si McDaniels ng 18 points pataas, 4-1 ang record ng Minnesota sa playoffs. Versus Lakers, naka 25 points, 9 rebounds, 3 out of 3 sa 3-point area. Ginagamit pa nilang double team sa ilalim sina Naz Reid at Gobert. Kahit nung last year na ginawang dog food ni Jokic itong si Gobert, meron kasing Naz Reid. Siya kasi yung nagpapahabol dito sa Minnesota. Malaki na, nakakashoot pa sa 3-point area. Yung isang sentro na nagagamit ng Lakers na si Jackson Hayes, nakalaro naman ng 8 minutes tapos binangko. Sa mga preview, kailangan pa rin ibangko di umano si Hayes. Kaso naka small ball lineup na ang LA nun dahil nga defensive liability si LeBron kapag kasama niya si Luka. Kaya mas ilalagay doon si Finney Smith para mas makakuha ng marami minuto. Si Bando, limitadong minuto lang din ang nilagay sa kanya pero maganda naman yung depensa. Yun nga lang, scoring ang problema. Dahil si McDaniels, upgraded version ni Bando. Ang focus pa rin naman ng Lakers ngayon i-shutdown si Anthony Edwards. At kung papasok pa rin yung mga tira ni Naz Reid at ni McDaniels. Tapos kung swertehin pa doon si Alexander Walker, lalong mahihirapan ng LA. Yung discrepancy pa sa rebounds, buong game 44-38. Lamang pa rin ang Minnesota ng konti. Pero sa first 3 quarter, ang lamang ng Minnesota mahigit 10, lalo na sa points in the paint. Dominante ng Minnesota ang 3-point area tapos dominante pa nila ang paint. Na-zero pa nila sa fast break or sa takbuhan itong Lakers 24-0 until third quarter. Nagyabang pa itong si Anthony Edwards na baliwala yung mga fans ng Lakers dahil ang pinagbabasihan niya doon yung mga fans ng Denver. Madali lang sa kanya yung atmosphere ng LA. Yan ang gusto ko kay Edwards, buo ang loob. Sinabihan niya pa yung isang troll na mas malaki pa yung pangbengbang niya. Kung ikukumpara ni Edwards yung mga fans ng Denver kontra sa Lakers fans, parang trash talk yun. Tinawag pa nga niya or tinawag pa ng iba sa mga write-ups na yung home court advantage sa Denver yung altitude kumpara sa mga fans. Kung hindi rin maganda yung laro pa ng ibang player sa Lakers, hindi pa rin naman maganda yung laro ni Randle kahit si Edwards nung first half ng game.